truly good wife is the most precious treasure a man can find. Proverbs chapter 31 verse 10. Hello brothers and sisters in treasure hunting, how are you today? Wish you're in good health. And before let's proceed, like to do some shout out sa ating mga kaibigan diyan in abroad, Canada, California, Australia, hello, United Arab Emirates, in Riyadh, Saudi Arabia, also in Indonesia, Malaysia, we have subscribers there, in Korea, Taiwan, and of course New Zealand. How are you guys? At lalo na sa aking mga giliw na subscribers right here in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, diyan sa Cordilleras, Ifugao, Pangasinan, Negros, Cebu, Palawan, diyan sa Samar, Leyte, dito sa Surigao del Sur, del Norte, sa Agusan del Sur, del Norte, Mati, Davao, Zamboanga, diyan sa Jilan, Sarangani, at lalo na dito sa mga isla sa Dinagat, diyan sa Siargao, Socorro, diyan sa Cagdianao at Loreto. Kumusta kayong lahat mga ka-TH diyan? Sana ay nasa mabuting kalagayan palagi, healthy tayo. Alright, stay away out from COVID. Ngayon ang ating tatalakayin itong padala sa atin ng ating ka-TH somewhere else. Napakagandang classic example ng itong treasure in triangulation. Ating tunghayan ang video ngayon. Magandang araw sa lahat ng mga ka-TH na nanonood ngayon. Ito na tayo sa ating partial decoding, analyzing the treasure marker sa lugar na ito. Ito ay padala sa atin at sa tingin ko napakagandang treasure markers ang mga ito. A very classic ang kanyang itong pagka-posisyon ng mga markers. Okay, at ito ay madali lang mahanap guys. Okay, ngayon, umpisa na tayo. Ano ba ito? Ang hole, yan ang item na ibinaon. Kung i-drawing natin yan, ganyan yan. So under sa hole na yan ay nandoon ang item. Pero saan ba ang hole? Ang hole ay malayo. Mayroong tatlong bato diyan. Itong tatlong malalim na hole, malalim na dot, yan ay mga bato na naka-triangle sa lugar na yan. Mayroon daw bato diyan na triangle ang formation. At isa sa mga bato, lalo na itong banda sa kaliwa, ito. Ito ang sukatin nyo guys diyan. Sukatin ng ruler. Gamitan yan ng ruler. So kung example, sa ruler yan ay 10 inches. Ang meaning ay 10 meters ang totoong distansya galing sa bato na ito. Itong bato na ito ay 10 meters daw ang item. It's either sa ito na bato rito or ito na kanto. Or ito na bato. Okay, kasi ang tatlong dot yan ay bato na naka-triangle ang formation. Okay, so puntahan natin ang ibang picture. Ito, napaka-classic na rin ito. Ito nga ang sinasabing inverted kin or kani. Binaliktad na simbolo ng kanji gold. So yan ay kin, nabaliktad lang yan. Yan ang sabi ko noon na minsan nga yung mga Hapon ay arrow ang nilagay na nakaganyan. Pero mahalata mo na simbolo siya ng ken kasi malaki ang ulo ng arrow na kaganyan yan. Pero kung maliit lang na ulo ng arrow ganyan, yan ay talagang arrow. Which means going down. Pero kung malaki ganyan, yan ay simbolo ng kin na binaliktad. Itong nandito, kompleto na to. Meron nang nagaganyan. So kin na talaga yan. At kung tingnan mo ang proportion, ayan, talagang hindi yan arrow, kundi yan ay kanji letter or word for kin. Ngayon, ang hindi alam natin ang direction kung saan papunta. Pero, karamihan ng ganyan, pag kin sign ay nasa harap lang ang treasure. Nasa 3, 5, or 7 meters sa harapan niya. Wala sa baba niya. Nasa harap. Karamihan yan ay nakaharap yan sa east. So hanapin nyo ang east.
At doon kayo maghakbang ng 3, 5, and 7, meaning tatlong hukay. Ngayon, kung ang east ay nasa harapan niya, ay swerte na, jackpot na yan. Tamang-tama. East. Okay, so last picture na isa pa. Ito yung bato na hugis puso. Ano bang ibig kasabihan ng puso? Lalo na dito may line siya guys. So kung nakita nyo, ang line ay meron siyang nagaganyan na maliit. So meaning arrow yan na papunta doon. At karamihan ng distance niyan ay nasa 7 to 10 meters pag bato na heart. 7 to 10 meters papunta dito guys, kung saan man yan na direksyon. Okay, ang heart ay yan ay paboritong treasure marker ng mga Koreano. Karamihan ng mga nagbaon ng Yamashita treasure na heart ang marker mga Korean soldiers under the GIA or Japanese Imperial Army. Kasi ang mga Korean noon ay kasama yan, allied forces yan ng Japan. Kahit nga sa Biblia, ang sabi ng Biblia na wherever your treasure is, there will be your heart also. Meaning to say, kung nasaan ang iyong treasure, nandun ang iyong puso. Kung iliteral natin ito, nandyan ang puso mo kasi nandyan ang treasure mo. Yan ang ibig sabihin ng marka ng puso. Even sa Biblia ay ganun din ang meaning. Sa Korean ganun din. Dahil ang puso ng mga Koreans ay nandoon sa kanilang treasure, iniwan nila ang kanilang puso as a marker for treasure. Yan ang malaking bato na hugis puso. Wherever your treasure is, there will be your heart also. Sabi sa Mateo, sa Biblia yan. Sabi din ng mga Korean na ang kanilang mga puso ay naiwan sa treasure nila. Okay, tingnan natin ang mapa, ang sketch nito guys. Alright mga ka-TH, at para maganda ang inyong viewing experience ay papakita ko sa inyo paano ko kinulayan ang mga drawings ko. Para sa mga inspiring mga younger vlogger sa next generation ay meron kayong ideya kung paanong paggawa ng mga vlog na ganito na may mga drawings. Okay, ito is sandali lamang. Sinordcut ko na ito para mas mabilis. Sabi nga ng kaibigan ko, to see is to learn. Watch and learn, sabi nga. Okay, so ito, tanggalin yung mga dumi minsan. Merong mga dumi-dumi. Ayan. Ayan, so meron na tayong creek. Ngayon itong bato na naman ay darker yung kanyang mga shadow. Ayan, kulayan natin yan ng darker. Mas dark pang shadow sa ground. Alright, so tapos na tayo guys. Ito na. Atin ang umpisahan pag-decode. Ito ay napakagandang treasure markers guys, kasi very classic. Gamitan nyo ito ng compass. Kumuha kayo ng compass, at kung ang compass ang north, kung ang north ay nasa banda rito, kung ito ang north, tapos ito yung south, ito yung west, at kung ito ang east dito guys, baliktad ang E natin. Kung ito ang east, south yung nasa ibabaw, yung puso. Ang north ay nakaturo sa creek. At itong west
ay yung hole na may triangle. Ayan. So ganyan, nakakross yan actually, pero ito'y kompletong example ng tinatawag na triangulation method. Kasi naka-triangle ito guys, kung tingnan nyo. Ito, naka-triangle yung tatlong bato na yan. It doesn't matter kung yan ay triangle na isosceles, ganyan, o equilateral, or acute angle. It doesn't matter. Basta't naka-triangulo yan. Kaya karamihan ng treasure, ang symbol ay triangle dots. Minsan triangle na nakaganito. Minsan ay triangulong dots, which is nandito sa itong bato na ito guys, naka-triangle. Ngayon, saan ba hanapin ang item dyan? Of course, meron na tayong ideya na ang item ay nasa kanji letter, which is yan ay modified kanji kasi parang arrow lang yan tingnan, nagaganyan lang yan. Pero ang meaning niyan ay treasure under. Kaya ang problema natin dito guys, kung ilang metro ang digging site, example saan ba dito ba? Sa 3 meters, sa 5 meters ba? O sa 10? Or saan ba tayo pupunta? Sa gilid ba dito? Papuntang north or papuntang south? Or papuntang likod? Yan ang problema sa atin na wala tayong kagamitan tulad ng mga heavy equipments. Kasi kung meron tayong heavy equipments, ay itong buong palibot ng lugar na yan, ang circumference ng tatlong bato na yan, yan ang hukay natin lahat. Kung meron tayong bulldozer at backhoe. Ngayon, manpower lang tayo. Tao-tao lang. Tinatawag yan na man-to-man. Man-to-man lang ang method natin. Kaya mahirapan talaga tayo sa paghanap ng item. Pero sa palagay ko sa itong triangulation na ito ng bato, ay madali lang natin matukoy kung saan ang item banda. Kaya lang, huwag kayong dapat magpahalata or huwag kayong magpadala sa pagod. Kasi kung pagod na kayo, stress, ang tendency ay titigil kayo. At kung titigil kayo, walang mangyayari sa ating golden dreams. Dapat kasi chasing your golden dreams. Habulin talaga yan. Ako guys, nakipagkarira ako sa aking dreams. Minsan yung sabi ko, bibili ako sa December ng Ranger. Hindi na yun naabutin pa ng December. Uunahan ko ang aking dreams. Uunahan ko. Imbes na December ay kukuha ako ngayong September lang siguro. Kasi I am always chasing for my dreams. Ganyan ako guys. Wala akong pera pero I'm always chasing for my dreams, and my dreams will come true. Kasi sinabi nga sa isang article na sumulat yung isang pastor na ang Diyos daw ay hindi tayo binigyan ng Diyos ng itong pangarap or the power to dreams if God doesn't want us to reach for the stars. English natin muli. God doesn't give us the power to dream if God does not want us to reach for the stars. Ang stars yan ang ating goals. Kaya hindi masama ang mangarap. Kung mangarap dapat malaki at libre lang yan, kaya huwag kayong mangarap ng toothpick. Ang pangarap nyo ay dapat helicopter, barko, yate. Ganyan, sports car. Kasi walang bayad, libre lamang ang mangarap. At hindi masama ang mangarap dahil binigyan tayo ng Diyos ng power to dream, power to reach for the stars,
for the moon, for Mars. Nakarating na nga tayo doon. Kaya hindi imposible ito. Karamihan ng tao ngayon ay doon napunta yung mga atensyon sa yung mga kumakain ng mga tae, ng mga kumakain ng kung ano-anong maruming bagay. Wala kayong inspirasyon doon pero naaaliw kayo. Pero hindi nyo alam, nasasayang lang ang oras nyo sa mga ganyang bagay na walang kabuluhan. Dito sa atin, merong kabuluhan ito kaya ako nag-share sa inyo para hindi lang ako ang magkaroon ng fortune. Talagang maswerte naman ako. Palagi, sabi ko sa mga kaibigan ko, bakit kaya ako maswerte? Minsan naghirap ako, tapos bigla lang nawala yung hirap ko, nabili ko lahat ng gusto ko, na hindi kaya ng sweldo ko pero bigla na lang. Kaya sabi ko, God is so good. Lord is so beautiful. Kaya nga, yung kasabihan na seek first the kingdom of God and His righteousness. Totoo yun guys. Dapat talaga humble tayo at matulungin at huwag magsalita ng mga masasama sa kapwa-tao. Ngayon balik na tayo dito guys. Ito'y napakagandang treasure marker, very classic. At sa tingin ko, hindi kayo abutin dyan ng 1 taon patagpuan nyo ang item. Huwag kayong sumuko dyan hanggat hindi nyo makuha dahil yan ay legit science, a very classic example na nasa libro ng father ko o kung sino mang treasure hunter. Alam nila yan na meron talaga yan, kaya ngayon lang ako nagsabi ng sure na meron talaga. Okay, so ngayon, itong guhit dito kung napansin nyo yan guys, yan ay araw na nakaganyan. At ang tinuturo niya ay banda rito. O kaya itong bato mismo, ayan. Sabi niya, tingnan nyo ang bato na may nakabaligtad na kin or kanji sign ng gold or money. At pagkatapos doon, tingnan nyo naman galing sa bato na ito kung saan kayo maghukay. Ito ang problema natin ngayon. Saan nga ba ang solusyon guys? Ang solusyon ay nandito. Sa bato na ito, bakit ko nasabi i-close up natin to? Ayan, para mas maintindihan. Ngayon, itong tatlong bato na ito guys, make that itong tatlong hole, ito 1, 2, 3, ay iyan itong batong 3 na ito. Nagka-triangle yan. At sabi niya ay sukatin mo ito dyan at dito i-close up natin. Ito guys, ang tanging gawin para malaman natin ang distance ng buried item, ang distance ng treasure doon sa kanji sign ay ito. Kunin natin to ang linya. Make that, gagawa tayo ng linya dito guys, ito. At ito rin, kunin natin ang linya niyan. Tapos, ang distance nitong dalawa na line. Sa tingin ko ay hindi yan umabot ng 12 inches. Kumuha kayo ng ruler. Sukatin nyo kung ilang inches. Sa tingin ko ay nasa 8 or 7 inches lang yan. So 7 to 8 inches equals to 7 or 8 meters. So meaning to say, balik tayo doon sa itong picture na malaki. Buong picture na. So meaning to say guys, ang item, it's either 7 to 8 meters galing sa bato na ito. Ayan. Ngayon, hindi natin alam ang direksyon ng 7 to 8. Saan ba tayo pupunta? Dito ba? Or dito? Or dito mismo sa harap? Ano ba ang itong
Isa pang palatandaan kung nasaan ang treasure, guys. Sa Japanese, kung wala ng bato, wala ng kahoy na putol na, ano ba ang isa pa nilang palatandaan? Ang isang palatandaan nila ay ang haring araw. Ito, guys, itong sun. At ang treasure ay matagpuan sa umaga, kung saan yung sun ay nasa east. So kung tama man ako, guys, na itong aking pagkuha nitong direksyon ng compass dito, kung tama ako na dito ang north, ito kung ito ang norte, meaning ito ang west, dito ang west, at ito ang east. So kung ito ang east, guys, meaning to say ay dito kayo pupunta. Sa east. At kung ilang hakbang ba? So unang, sa estimate ko lang yan, guys, kung ilang inches itong dito. Kung sa sukat nyo ay 10 inches, so meaning to say 10 meters. Sa example ko lang, unahin nyo muna ang 7 meters, paghukay, at kung wala dyan ay sa 8. Adjust tayo sa 8. Ayan. Going east yan, ha. At kung wala dyan, pwede rin mag-adjust pa atras dito. Ang hukay ay palaging 2 meters deep lamang. Yan ang test dig. Kasi sa 2 meters, meron silang iiwan dyan ng mga bagay. Tulad ng kanilang kagamitan. Karamihan dyan ay botelya talaga. Sa aking experience, kasi mahilig uminom ng whiskey ang mga Hapon, ang kanilang opisyal, itinatapon niyang botelya niya doon sa hukay. Para kung i-retrieve nila yan, sabihin niya na mayroong botelya doon na ibinaon ko sa 2 meters. Pag natagpuan nyo, yun na yun, doon sa baba. Hukay pa ng another 1 meter or 2 ay nandoon ang item. Kaya ganyan, guys, sa 2 meters test dig, meron talaga kayong makita. At kung may makita kayo, magpatuloy na. Kung walang makita, wag magpatuloy kung walang makitang bagay. Ngayon, karamihan, guys, sa itong Yamashita treasure, kung tingnan nyo sa compass, sa example ko, yan ay nakaturo sa east. Ngayon, kung wala siya sa east, kunin nyo ang kalagitnaan ng east tsaka north dito. So naging northeast na yan. So kung 90 degrees ang east-north, so 45 degrees kayo dito. Dito kayo banda sa, kung i-align nyo to, guys, ayan. Ang 45 degrees ay nandito. Dito na banda ang 45 degrees. Ito yung pangalawang option sa paghanap. So galing dito sa bato, ganun pa rin. 7 to 8 meters galing sa bato. So 7 to 8 meters. Napakaganda ng treasure marker na ito, guys. So 7 or 8. 2 meters test dig pa rin. At hindi na ako magsabi pa na nasa likod ng kin na sign, kasi palagay ko ay dito lang mismo sa east. Itong tinuro ko dito, guys, ay nandiyan na yan. Itong dito, this is second option lamang. At ang last resort nito, guys, ang third option or last resort, ay hulaan nyo, guys, kung nasaan. Ang Hapon kasi ay palaging baliktad. Kung nasa harapan yan, ang marker, meaning wala sa harapan, kasi binabaliktad nila yan. Kung wala dito sa tinuturo ko, guys, na malayo, which is dito tayo kumukuha ng distances, dito sa likod niya ang third option. Sa likod ng bato na ito, kulayan natin ng ibang kulay ang third option. Dito, guys, ito, sa likod mismo ng bato na ito. Sa likod or under sa likod ng bato. Kayo maghukay ng pangatlong hukay nyo.
Wala nang kawala ang treasure dyan, guys. Kasi kung sa heart nakalagay ang item, wala na dapat tong linya dito. Kung ang item ay nasa heart, under the heart, dapat wala na siya sa wala nang guhit. Ang guhit kasi na ito ay nagturo siya papunta rito. Kaya sure tayo na ang item ay nandito lang malapit sa inverted kin, inverted kani, kanji sign for treasure and money sa Japanese. Okay guys, sana ay malinaw ang aking pagka-explain ngayon. Kasi ito ay talagang example, perfect example ng treasure in triangulation. Rock formation at triangle, merong creek. Kompleto ang kanyang ingredient. Meron creek, merong triangulation, wala nga lang yung kahoy. Pero hindi natin alam, baka noong panahon ay merong kahoy dito na nandoon sa north. Nakaganyan yan. Kahoy dito, ang north. Kasi every direction ay meron silang nilalagayan na marker. Kaya karamihan ang nag-triangle ay mga bato lamang at ang pang-apat na direksyon sa kompas palaging kahoy. Kaya bato, kahoy, malaking bato, malaking kahoy. Ganyan yan ang mga marker. Okay, so wherever your heart is, there will be your treasure. Or wherever your treasure is, there will be your heart also. Yan ang sabi sa Matthew. At yan din ang ibig sabihin ng mga Koreans na nagbaon yan. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe at palaging panunood sa ating video. Meron akong paraffle by next month. At sana ay lalaki ang ating subscribers kasi wala akong sariling pundo para pambili ng ating paraffle. Alright, so may the fortune be with you and the fortune only knock once in your doorstep. Kaya wag pakawalan. Don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now.